Welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito, alamin na natin ang agwat ng temperaturang inaasahan natin sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Luzon, mataas po dito sa atin sa Metro Manila. Yan ay 25 to 35 degrees Celsius. At dito naman sa Baguio City, meron lamang 16 to 26 degrees Celsius. Mainit din po ang panahon dito sa may Puerto Princesa. Yan po ay 26 to 34 degrees Celsius. At dito naman po sa Tagaytay City, may 23 to 30 degrees Celsius. Sa Visayas naman tayo, pinakamataas na po ang temperatura. Diyan po yan sa Iloilo at Bacolod. Yan po ay 26 to 33 degrees Celsius. At dito naman po sa may Tacloban, meron pong 25 to 34 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Mindanao, pinakamainit po ang panahon sa Metro Davao at ganoon din naman sa Zamboanga. Yan po iaabot ng 25 to 33 degrees Celsius at dyan naman po sa Cagayan de Oro may 24 to 33 degrees Celsius. Ngayon naman po dumako tayo sa lagay ng temperatura sa selected areas ng bansa. Mainit po ang panahon sa Kalayaan Group of Islands. Yan po ay 27 to 34 degrees Celsius. At dito naman po sa may Catbalogan City, Western Samar at maging sa Calapan Oriental, Mindoro, meron pong 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman po sa Tagbilaran City may 25 to 33 degrees Celsius at ganoon din naman po sa Surigao del Norte. At dito naman po sa may Kidapawan, meron pong 23 to 32 degrees Celsius. Kailan nga ba dapat gawin ang prenatal check-up? Alamin po yan sa sigla. Isa sa mga dapat gawin ng mga nagdadalang tao ay ang mga regular na prenatal check-ups. Sinisiguro ng mga ito ang maayos na pagbubuntis at ang kalusugan ng sanggol sa sinapupunan. Mahalaga ang mga prenatal check-ups upang malaman kung may mga health problems ng ina at para agad na maagapan ang mga ito. Kasama sa mga prenatal check-ups ang pagmomonitor ng timbang at blood pressure ng buntis. Isinasagawa rin ang pelvic exam. Makakatulong ang mga ito upang malaman kung may mga kakulangan at impeksyon dinaranas ang nabubuntis at kung siya'y may makapit na pagdadalang tao. Kasama sa physical exam ang pagsusuri ng urine sample para malaman kung may impeksyon ang buntis at ang blood test para makita kung meron siyang anemia, HIV o AIDS. Isinasagawa rin ang pap smear para ma-detect ang cervical cancer at iba pang mga vaginal infection. Sa panahong ito, inirerekomenda ang pag-inom ng prenatal vitamins na may folic acid o vitamin B9 para maiwasan ang mga birth defects sa sanggol. Sa mga check-up din mabibigyan ng tips at karagdagang kalaman ang ina para maging handa siya sa mga epekto ng pagbubuntis at sa mga pagdadaanan niya sa kanyang panganganak.